Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, malugod po namin kayong wine-welcome. Kayong lahat na galing pa sa iba't ibang lugar, dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayo po ay may mga pilgrims ngayong maghapon na ito as an organized group. Atin pong wine-welcome din silang lahat. Sila yung mga sumusunod. Our Lady of Peña Francia de Manila, headed by Father Herbert Camacho. Sila po ay 6 buses, 300 persons. Holy Guardian Angel Parish from La Union, headed by Father George Alban. Ganon din po ang Our Lady of the Visitation Parish, Tayaban City, headed by Father Alfonso Marcelino Peña. Ganon din po ang TCSC Corporation from Ibaan, Batangas. 2 buses po sila. Yun pong taga-Tayabas ay 50 vans. At yung makakasama natin o kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa, ang CWL, Vicariate of St. Joseph the Worker, Diocese of Malolos. Sila po ay 1 bus. Welcome po sa inyong lahat at sa inyong lahat na naririto na nakikilahok sa ating pagdiriwang. Ngayong umagang ito, ating espesyal na ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit. Lahat ng nahihirapan dahil sa kanilang pangkaluluwa, pang-isip, pang-puso at pangkatawang karamdaman. Hihilingin natin sa Diyos na sila'y magkamit ng kagalingan upang katulad natin ay muling makapaglingkod sa Panginoon ng walang karamdaman. Isinasama natin sa ating mga intensyon ang lahat ng nagpamisa ngayong umagang ito at yung mga nagpamisa sa pamamagitan ng ating mga donation boxes. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo bilang mga alibughang anak ng Diyos na nagkasala at nagbabalik loob. Tayo ay magsisi upang tanggapin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid doon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabayang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo, ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa aminin ninyo at sa hindi, madali tayong makarelate sa ating mabuting balitang narinig ngayon. Sapagkat
yung ating mabuting balita narinig, bagamat ang kanyang konteksto ay tungkol sa Diyos na walang hanggan ang awa sa tao, ay pwede nating ihalintulad sa ating pamilya. May tatay, may mga kapatid tayo. May anak, may mga kapatid. And the story talks about, of course, what we have known, the prodigal son. Ang sabi ng iba, hindi prodigal son, prodigal sons. Kasi hindi lang daw yung prodigal ay yung bunsong anak, kasi kahit daw yung panganay ay prodigal din. May idadagdag ako dyan pamaya. Anyway, because madaling makarelate because it talks about family issues. At aminin ninyo na sa magkakapatid, meron talagang may kapatid na makasarili. Di ba? Walang iniisip kundi ang kanyang sarili. Walang iniisip kundi ang sariling kapakanan. Ang pamilya ay nangangailangan, may sakit ang magulang, nangangailangan ng pinansyal na tulong ang mga kapatid. Nising kong duling, di man lang nagbigay ng ambag na parang hindi galing sa pamilya. At merong ganyan. At hindi lang yon. Aminin ninyo na meron din kayong kapatid na kung tawagin natin ay black sheep. Pwedeng kayo yon. Pwede rin naman na kapatid ninyo. Ano ho? Pero, hindi lamang yun ang kwento. Yung isa niyang kapatid, prodigal din. Bakit? Kasi siya pala all along ay nabubuhay sa favor na ibinibigay ng kanyang ama dun sa nabubuhay siya sa inggit, nabubuhay siya sa yung hidden motivation niya, sa galit, no? At yung hidden motivation niya to win the approval of his father. Kaya kung titingnan natin sa lens ng panganay na kapatid, ang nangyari sa kanyang bunsong kapatid, alam nyo anong sasabihin niya? Alam nyo kung ano ang sasabihin niya? Deserve. Di ba? O, natawa kayo, no? Nakaka-relate din kayo, no? Deserve. No? Sa lens ng panganay na kapatid, ang sabi niya, oh, deserve mo yan. Kasi wala kang kwentang anak. Kasi makasarili kang anak. Sinaktan mo ang ama, sinaktan mo kami dahil makasarili ka. Narcissistic. Tapos ngayon, naubos ang yaman mo, babalik ka sa amin? Pupurwisyuhin mo kami? Matapos mong kuhanin yung yamang para sa iyo, pati ang akin, aagawin mo pa? Di ba? Ganyan, may mga ganyan. No? Kasabihin niya, impliedly sinasabi niya sa kanyang ama, pabayaan nyo yan. Deserve niya yan. Kaya the story talks not only about the prodigal son who is the younger son, but also another prodigal son who is the eldest, yung panganay. At hindi lang yun, 3 silang prodigal. Di kayo maniniwala. Pati yung ama, prodigal din. Nakadamay na. Dinamay na ni Father, pati yung ama. Bakit? Kung sa pamantayan ng mundo, sino ba naman ang ama na hindi magagalit, hindi maghihinanakit, at hindi masasaktan sa ginawa ng kanyang bunsong anak? Pinaghirapan niya para sa kanila, pero nilustay lamang ng kanyang bunsong anak. Kaya prodigal ang amang ito,
Kasi prodigal siya sa sobrang pagmamahal at pangunawa na ibinigay sa kanyang bunsong anak at ibinigay sa kanyang panganay na anak. Prodigal sa awa, prodigal sa pagmamahal, kasi walang hanggan ang kanyang pangunawa, walang hanggan ang kanyang pagmamahal, walang hanggang ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mabuting anak at sa kanyang masamang anak. At yung ganyang karakter, yung ganyang paglalarawan sa ating mabuting balita ay patungkol sa ating lahat at sa Diyos na meron tayo. Lumalapit tayo ngayon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Hindi lamang, and I hope so, hindi lamang sapagkat gusto natin na tayo'y dinggin ng Panginoon sa ating mga hiling. Maaring merong sakit kayong daladala sa inyong puso. Hanggang ngayon, hindi pa kayo makapagpatawad. Hanggang ngayon, inggit na inggit pa rin kayo sa inyong kapatid na nagtagumpay. O hanggang ngayon, wala pa rin kayong humpay sa paglustay ng yamang hindi na nyo ang pinuhunan kundi pinuhunan ng inyong mga magulang. Entitled baga kung tawagin. O baka hanggang ngayon, galit na galit pa rin kayo sa mga taong sinaktan kayo nung kayo'y walang-wala pa. At nung makita nyo ang kanilang kalalagayan, sinasabi nyo ngayong, deserve. Sakit yan. Sakit yan ng ating puso. Sakit yan ng ating kaluluwa. O sakit pwede ring pangkatawan. Meron kayong malubhang sakit o meron kayong sakit na hindi ma-detect ng doktor. At ang panahon na ito ng Kwaresma ay panahon ng awa at biyaya, panahon ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya tayo naririto. Inaanyayahan tayong magbalik loob, magpakumbaba, dahil ang Diyos na ito ay Diyos na walang hanggan ang awa, Diyos na walang hanggan ang pagmamahal, walang hanggan ang pagmamalasakit at pag-unawa. Kaya nga sa pagdiriwang na ito, wag lamang tayong maging makasarili. Wag lang nating hilingin sa Diyos na dinggin niya ang ating mga hiling. Ang una nating gawin ay magbalik loob. Magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Upang tayo'y makapagbagong buhay na siyang panawagan ng panahon na ito. Diba sabi nung tayo ay lagyan ng abo sa ating noo, repent and believe in the gospel. Na merong tatlong hinihingi sa ating aksyon. Number 1, magsisi. Sa kasalanan. Sa likod ng ating pagsisisi, ang panawagan din sa atin ay sumampalataya. At kasama ng dalawang ito, pagbabagong buhay. Inspirasyon natin ang kababaang loob ng bunsong anak. Sa kabila ng kanyang pagkamakasarili, sa kabila ng kanyang pagiging marupok, nakuha niyang magpakumbaba. Naging soft ang kanyang puso dahil sa biyaya at pagmamalasakit ng Diyos. Kaya nga, katulad niya, huwag nating patigasin ang ating puso. Magbalik loob tayo, aminin ang ating mga kasalanan, at humingi ng tawad. Inspirasyon din natin ang panganay na anak. Isipin nyo naman ang kanyang naging pagtitiis. Sa perceived injustice, according to his lens,
Inspirasyon natin siya dahil sa kabila ng kanyang kahinaan, nanatili siyang hindi sarado ang puso para magpatawad at muling tanggapin ang kanyang ang kanyang bunsong kapatid alang-alang sa kanyang ama. Kung minsan mahirap patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng masama at mali sa ating pagkaunawa. Pero dahil sa mga taong pinagtitingnan natin, ginagawa natin yon sapagkat naniniwala tayo sa kanila. And in the name ng ating magulang, baka meron kayong mga kapatid na hindi ninyo kasundo, baka meron kayong mga kapatid na hindi nyo mapatawad, alalahanin nyo, hindi lamang ang inyong magulang na higit na masasaktan kung nakikitang kayo'y nagkakahiwa-hiwalay at hindi nagkakasundo, kundi alang-alang sa Diyos na nagpatawad din sa inyo o magpapatawad din sa inyo sa inyong mga pagkakamali. At inspirasyon natin huling-huli, ang labis na pagmamahal, walang hanggang pangunawa at pagmamalasakit ng Panginoon sa ating lahat. Naway itong biyayang ito ang mangibabaw sa ating puso upang tumugon tayo sa paanyaya ng Panginoon na magbalik loob at naway mabuksan ang ating mga puso nakamtin ang tunay na kapatawaran galing sa Diyos na nag-aantay sa atin at humihikayat sa atin sa muli nating pagbabalik. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa katas ng bumasag buwan ng aming paggawa, alak na ito para maging nagbibigay ng Holy Spirit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti,
Isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa tinaumiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan ay magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamok, lagi namin
sulong nangas laging kapisat. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Dulot ko sa'yo ay buhay nakalap. Gabi at araw, tanging mo aking pag-ibig sa puso mo, aking hatid sa kamatayan. Kita'y inagaw at inialay aking buhay. Ay hindi ka ba mapaparisa aking pag-ibig sa'yo lang. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Lagi
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng ating pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikatlo, bukas po ay 23 ng Marso, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod naming ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Magsitayo na po ang lahat. Ang pagbabasbas po ng mga religious articles at ilang kasangkapan sa pananalangin ay isasagawa natin within healing liturgy pagkatapos po ng ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon na inilang. Nilintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumisal at pagmimisan, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mo maalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin po ngayong sabay-sabay na dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ang pagbabasbas para sa mga may sakit. Iyuyuko niyo po ang inyong mga ulo, lalo na po doon sa may mga karamdaman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Hihipuin po ng inyong isang kamay ang bahagi ng inyong katawan na may sakit. Mananalangin sa Panginoon, pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa, na nagpapalala ng iyong kabutihan, na nagkabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat
Maaari na pong ialay ang mga bulaklak. Sa mga nagnanais pa pong mag-alay, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.